Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Bernadette Quirino. Sabi niya dito, Miss Dries, ang dami-daming kwento ng mga tao sa ating Kimpaw ngayon. May MS na naman, basta ako, may tiwala ako kay Paolo. May isang salita, lutong-luto na ang ating Kimpaw. Di na sila pwedeng kalasin ang kawad, ang cord na nakatali sa ating Kimpaw. Natatawa na lang ako sa nangyayari sa ating Kimpaw. Talagang galit na galit ang kalaban sa ating Kimpaw tulad ng lagi kong sinasabi. Ang pinagsama ni Lord ay walang sino mang makapagpahiwalay sa kanila. Hay nako, mapapagod din kayo mga haters sa aming Kimpaw. Matakot kayo kay Lord sa mga pinagagagawa nyo. Wala namang ginagawang masamang aming Kimpaw sa inyo. Dapat masaya na lang kayo sa aming Kimpaw. Gaganda pa ang buhay nyo. Lord, pagpalain mo ang mga taong haters sa aming Kimpaw. Thank you, Lord. Thanks, Miss Dries. I love Kimpaw. God bless us all. Maraming salamat po sa komento, Ginang Bernadette Quirino. Tama po kayo, ang pinagsama ng Diyos ay hindi na pwedeng paghiwalayin pa mga kakimpaw. Dahil naniniwala ako na si Tadhana at yung nasa itaas talaga ang gumawa po ng way para magkalapit at magkamabutihan po si Kim and Paolo Abilino, at until now, palalim po ng palalim ang kanilang relationship. Yes, mapapagod din po ang mga haters ni Kim and Paolo Abilino, lalo na ngayon, at sunod-sunod po ang blessings na tinatamasa ng Kimpaw. Hindi pa nga po natatapos ang daalibay. Grabe, may panibagong blessings na naman si Kim and Paolo Abilino. Nako mga kakimpaw, sigurado pong mag-iinit na naman ang mga haters dyan pag inanunsyo ulit ang upcoming na project ni Kim and Paolo Abilino. O si bentang-benta po ang ating Kimpaw, kaya wag tayong magpa-apekto sa mga bashers na nasa paligid po nilang dalawa. So maraming salamat sa komento, Ginang Bernadette Quirino. God bless at mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, Dries, dapat sa mga nag-comment, nag-iisip muna ng 100 beses bago magbibitaw ng salita. Si Paolo nga ang tumulong kay Kim para lang mabawasan ang problema ni Kim nang hindi nai-stress si Kim. Tapos may mga taong wala namang kinalaman sa kung ano-ano ang mga usapin nila na Kim at Paolo sa negosyo nila, hinusgahan agad ng isang tao na hindi niya kilala si Paolo na merong sariling mga negosyo. Bakit kaya may mga taong ang bilis manghusga sa kapwa na wala naman siyang kinalaman? Mga taong marumi ang isip sa kapwa, sana lang maglinis kayo ng konsensya nyo. Baka magbitaw ng salita bago magbitaw ng salita dahil hindi na ninyo mababawi yung mga hindi magandang nasabi nyo na mali. Masyado ninyong pinapadumi ang utak nyo agad-agad na nakasakit na kayo. Kaya tayo, bago magbibitaw ng salita, pagganahin muna ang isip. Salamat po. Maraming salamat sa komento, Ginang Merlita Aurea Rodriguez. Yes, tama po kayo. Dapat bago sila magbitaw ng salita, pag-isipan muna nilang mabuti. Dahil pag binitawan na yan, hindi na yan mababago pa. Tapos na, nahusgahan na niya si Paolo Abilino tungkol doon sa share na pera sa business nilang dalawa. Hindi po ganon si Paolo Abilino. Si Paolo pa nga po mga kakimpaw, yung lalaki na hindi tumatanggap ng mga regalo, 'di ba? Lalo na kung mamahalin ito mga kakimpaw, 'di ba?
So, hindi po ganyan si Paulo. Siya pa nga po yung nagbibigay kay Chinita Princess. Hindi siya yung materialistic na lalaki. 'Di ba? Ganyan yung lalaki, yung mga kailangan niya lang talaga, yung dapat ang nasa kanya. 'Di ba? Pero pag mga material lang na bagay, hindi niya po yan pag-aaksayahan ng oras. Ganyan po si Paulo Abilino. And syempre, hindi po yan mukhang pera. Ibahin si Paulo Abilino dahil malinis ang hangarin niya kay Chinita Princess. So, maraming salamat sa komento po ninyo. God bless at mabuhay kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic na nakalap natin para sa update natin. Ito, tunahin na nga nating pag-usapan. Ito pong latest post ni Paula Abilino sa kanyang Facebook account na kung saan 100 days to go na lang daw ay Pasko na. Marami tuloy ang napapatanong kung saan daw magpapasko or mag-vacation si Kim and Paula Abilino. Merong mga nagsasabi na baka daw sa ibang bansa, out of the country, si Kim and Paula Abilino. Well, tingnan na lang natin kasi medyo matagal-tagal pa naman mga kakimpaw eh. Kaya masyadong maaga pa ito para mapag-usapan natin dito. Samantalang Bianca Gonzalez, tila baga may pahapyaw or pahaging sa mga nambabatikos kay Chinita Princess kaugnay ng pagkakamali po nito sa pag-pronounce noong pangalan po ng isang grupo sa guest po ng Showtime. Sabi po ni Bianca Gonzalez, madaling mag-statement. Let's take their words with a grain of salt and a handful of critical thinking. So, tila daw baga maging si Bianca Gonzalez na sista ni Chinita Princess ay nagbitaw na rin po ng statement dahil sa kabi-kabilang pambabatikos kay Chinita Princess online. Next topic naman, pag-usapan natin ito pong picture na nakita ko po mula ito sa Facebook, isang netizen na nagngangalang Merinold. Sabi niya dito, hello po, baka po may interested po sa bento cake po, gawa po ng Kimpaw. PM lang po kayo, nag-guest po ako for upcoming show po nila. PM po sa interested, send ko po yung picture. Bilhin niyo na po, maibalik ko lang yung nagastos ko for the event. Big help na din po sa akin. Salamat po. Tapos may kalakip itong picture ni Kim and Paula Abilino kasama po ng dalawang personalidad pa dyan. So baka po may gustong bumili, i-PM nyo lamang po si Merinold Galvez Villaverde. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, ito pong napanood at nabasa ko sa social media na si Paula Abilino daw po mga kakimpaw ay agad na pinagtanggol si Chinita Princess laban sa mga bashers, lalo na po doon sa kumwestiyon kay Kim Chu sa pag-pronounce ng IV na dapat daw ay 4 of spades. Marami po ang natuwa sa balitang ito mga kakimpaw dahil syempre si Paula Abilino po ang sandalan ni Kim Chu every time na meron pong problema or pambabatikos na nangyayari po sa kanya. Kaya kung inyo mapapansin, di ba, si Chinita Princess talagang palaban at hindi po apektado sa mga bashers na nagkalat sa mundo ng social media. Yan ay dahil sa tulong ni Paolo Abilino. So, anong saying nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.